Good morning po. Kung makikita po natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may mga nangyayaring mga bagyo, pero sa kabilang dako naman ng mundo, may mga balita marahil na nalaman natin mga tungkol sa earthquake, yung mga ganyan. Yung mga ganun pong natural disasters, karaniwan po, nire-ready po yan ng or pinaghahandaan po yan ng mga engineers, lalo na kapag gumagawa po ng mga buildings, yung mga architects, kinoconsider po nila yan bago i-design yung mga buildings. Kasi kapag gumuho po yung ganyan, masasayang yung investment, kumbaga ganon. So yung foundation nila, kapag mahina, bibigay kagad yung building or bibigay kagad yung structure. Pero alam natin na yung pinaglilingkuran nating pundasyon ay napakatibay. Ang salita niya ay ating matibay na sandigan na mapanghahawakan natin kahit anumang panahon at kahit anumang mangyari. Hallelujah, Lord Jesus! Purihin ka, Panginoon! Jesus, you're a firm foundation. I
our hearts, Panginoon. You give us peace. You give us rest, Panginoon. And we thank you for this, Panginoon. Oh yes, Lord, we thank you, Lord Jesus. We will bless you, Lord. We will bless your name forever, Panginoon. Itataas namin ang iyong pangalan, Lord, at makikita mo kami lahat ay nakaluhod sa inyong paanan. deserve every praise, Lord, there is. You are our waymaker, Lord. Sa bigat, Lord, na aming pagsubok na kinakaharap. Marahil wala na kaming daan na nakikita, Panginoon. Pero Ikaw ang nagtatanim, Lord. Ikaw ang nag-make way, Lord, para lahat ng bagay ay umayon sa inyong plano.
napakalaki, Lord, ng mundo kinakaharap namin, Lord. Napakalaki ng lahat ng pagsubok. But you're bigger than them, Panginoon. Ikaw ang nagpapagalaw ng lahat ng kabundukan, Panginoon. Ikaw ang nagpapaluhod ng lahat ng kalangitan. Ang lahat ng bituin ay luluhod sa iyo. Ang ugong ng karagatan ay sisigaw ng inyong pangalan, Panginoon. We worship you, Panginoon. Tinataas ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, Lord. Oh yes, Lord Jesus. You are our maker. Miracle worker, Panginoon. You are our safe refuge, our hiding place, Lord Jesus. Oh yes, Lord.
Ikaw, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago. Sa daming binabago ng mundo, Panginoon, subalit nananatili kang Diyos at kailanman ay hindi magbabago, Panginoon. Aming sandigan, Panginoon, aming makakapitan sa lahat ng oras. Ikaw ang nag-iisang Diyos, aming tagapagligtas, Diyos na aming Panginoon, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, Diyos na nagkaloob sa amin ng buhay, karapat-dapat kang purihin at sambahin mo, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa umaga pong ito, Ama, samahan niyo po kami. Ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa amin. Na tunay, Father God, O Lord, gawin niyo lamang po akong tuntungan ng iyong mga paa upang ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Dakila ka, O Diyos, ang karunungan na nagmumula sa iyo, ang ilukob niyo po sa akin, Panginoon, at ang mga salitang lalabas sa akin, Panginoon, ay mga salita na nagbibigay ng kapurihan para sa iyo, mga salita na magbabago ng kaisipan ng bawat isang makakapakinig at lalo ka nilang makikilala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samang-samang nalangin po sa salamat sa pangalan po ng Panginoong Heso Cristo kay San Santo ang Espiritu. Amen. Nakakaupo na po ang lahat. Good morning po. May binagyo ba? Purihin po ang Panginoon, ano? Lahat dinaanan, pero tayo ay nilihisan. Kasi patapos na yung prayer meeting, naalala ni Pastor Olan, pinag-pray, no? Na talagang may event pa kami sa Iloilo noon. Kala namin makaka-cancel kasi lahat pero yung event namin po ay natuloy. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi tayo pwedeng hindi manggan sapagkat naipangako na yun sa Kanyang salita. Amen? Ngayong umaga po, ay ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan sa mga awit 46, 1-11. Sabi po dyan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos, lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Amen. No, nasa kanina pa lang po sa opening prayer po natin yung verse na ginamit ni Pastor Olan. Talagang nakakonect po dito sa mga inawit po ay connected po sa ating pag-aaralan ngayon. Good morning po ulit mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon. And last Sunday, balikan lang po natin dinalang mensahe ng ating Pastor Olan ay may pamagat na pamumuhay ng mga Kristiyano sa mga huling araw, no? Nakapaloob po dito ang mga katotohanang magaganap at yung iba ay nagaganap na at yung mga palatanda na malapit na ang huling araw ay nakikita na natin dito sa ating panahon. Hindi lamang po sa Pilipinas. No? Nagkakagulo Pilipinas.
binabaha ng pera. Napakayaman pala ng Pilipinas, no? Amen. Pero hindi nagagamit sa tama. Ito po ay sa mga pamaraan na nakikita natin. At maging sa buong mundo, ang mga tao ay pasama ng pasama. Hindi maiiwasang marami sa mga tao, kasama na po yung mga Kristiyano, na hindi po maiwasang matakot. O mangamba sa mga nakaguluhang nangyayari po sa ating mundo. Tunay nga po naman nakakatakot ang mga magaganap sa mga huling araw. No? At tiyak na magaganap at hindi natin ito mahadlangan sapagkat pinauna na pong sinabi ng Panginoon ang mga magaganap na to at tiyak na magaganap na yan. No? Wala pong makakahadlang. Sa mundo po na puno ng katiwalian, puno ng kasamaan, mundo na ang mga kayamanan ang mas pinapahalagahan, sa mundo na ang matuwid ang pinagtatawanan, no, at pinarurusahan. Ito pong mga awit 46 ay naghahayag kung sino at ano ang Diyos at dapat nating maging kublihan sa lahat ng panahon. Ang mga awit 46 po ay kinatha ng mga anak ni Korah sa kabilang po sa mga Levita, no, na naglilingkod po sa templo nung mga panahon po sa Old Testament time, no. Sila po ay mga musician ng temple of the Lord, no. Dito sa Psalm 46 po, ito po ay naisulat to offer confidence that in times of troubles ay mayroong Diyos na sa kanila ay magtatanggol at magliligtas. Isang Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. At bagamat ito pong Psalms 46 ay patungkol po ito noong time na magkaroon po ng kaguluhan sa Israel, subalit ang katotohanan na nakapaloob po dito hanggang ngayon ay mapangahawakan natin sapagkat, sabi ko nga, ang Diyos ng Israel noon, ang Diyos noon during nung nilalakhan na tayo, siya pa rin ang Diyos magpahanggang ngayon at magpangwalang hanggan, hindi po yan magbabago. At ang kanyang salita na nasabi niya na ito po ay totoo na mapangahawakan natin sa ating mga buhay. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. Ano nga ba ang mga katotohanang mapangahawakan natin na nakapaloob po dito sa ating teksto sa mga awit 46? Una po na makikita natin dyan, na sa anumang panahon, maging sa anumang sitwasyon, hindi nagbabago ang katotohanan na ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Napakaraming kaguluhan sa mundo. Subalit, ang mga taong sa Diyos ay nagtitiwala, kanyang ililigtas. Sabi kanina, sa binasa ni Pastor Olan, di ba? Ang Diyos na ang mga tao sa Kanya ay nagtitiwala, kailanman ay hindi niya pababayaan. Sabi po sa ating teksto sa verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Wala po dapat tayong katakutan ano man ang mangyari sa mundo, dumating man ang end times, dumating naman ang rapture. But those who believe in Christ and make Him as their Savior and Lord, ang pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Handang saklolo kung may kaguluhan. No? Katotohanan po yan. Sinabi niya yan sa bansang Israel, sa mga Israelita na may takot noon sa kaguluhang nangyayari sa pagsakop sa kanila. No? Subalit, ang mga salitang yan hanggang ngayon ay mapangahawakan natin sapagkat ang salitang yan ay para sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Mga tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Kawikaan 18:10, Kawikaan 18:10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Matuwid. Ang matuwid ay yung mga may Kristo sa buhay. We are all sinners. Sa mata ng Diyos, hindi tayo matuwid. No? Subalit, tinuring tayong matuwid ng Diyos
nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo at inaccept natin yung kamatayang yon, we believe in Jesus Christ as our Lord and Savior, and then, itinuring tayong matuwid ng ating Panginoon. At ang sino man na may Kristo sa kanyang buhay, ang pangako ng Diyos, siya ang matibay na tanggulan. Siya ang matibay anuman ang mangyari sa mundong ito. Ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon, ang lahat na may Kristo sa buhay, ang sabi diyan, tanggulan mula sa kapahamakan. Hindi mapapahamak ang mga taong kay Kristo ay nagtitiwala. Mga awit 18:2, sabi po ni Haring David dito, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. No? Ito po ang sabi ni Haring David. Si Haring David po ay ordinaryong taong katulad din natin. Siya ay nagtitiwala kay Yahweh, no? Na siya kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. At ang sabi niya, siya ang kanyang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas si Haring David, kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. And at the same time, wala tayong ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kapanahunan. At ang sino man na si Kristo ang ginagawang tanggulan, dumating man ang unos, dumating man ang sinabi ni Pastor Olan last Sunday na mga kauluan, dumating man yan, ililigtas niya ang lahat ng sa kanya'y nagtitiwala. Amen? Wala pong pagbabago doon. Hindi magbabago ang katotohanan na yan. Lumipas man ang panahon, ang katotohanan na ang Diyos na ating matibay na kanlungan hanggang sa kasalukuyan. No? Tingnan nyo nga yung bagyo, lumihis. Di ba? So, sama-samang panalangin kasi ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Amen. Pangalawa, ano pang mapapanghawakan natin dito? Hindi po magbabago ang katotohanan na pinapawi ng Diyos ang takot, pangamba, ng sino mang sa Kanya ay nagtitiwala. Sino ang natatakot at sa pagbabalik ng Panginoon? Sino ang natatakot ng end times? Sino ang natatakot na magkakaroon ng kaguluhan, ng mga digmaan, ng taggutom? Mayroon po bang dapat matakot na Kristiyano? Wala po. Sabi po ng verse 2-3, di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol, mayanig, magimbal, ang sabi ng Panginoon, hindi dapat matakot. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi dapat matakot. Ang lahat ng yan ay magaganap. Yung dinala ni Pastor Olan last Sunday, hindi makapipigilan, lahat yan magaganap at nakikita na natin. Unti-unti nang nagaganap. Subalit, ang pangako ng Diyos, huwag kang matakot. Ang sabi rin ni Jesus Christ, huwag tayo matakot na pagtagumpayan na niya ang mundo. Yung tagumpay na yon ay tagumpay ng lahat ng sa Kanya ay nagtitiwala. Amen. Mga awit 27:1, sabi dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sabi ni Haring David, sino pa ang katatakutan ko? Si Yahweh na nga ang aking tanggulan. Si Yahweh na nga ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Yung mga contractor ba, masisindak tayo dahil babaha? Ang sabi ng Psalm 73, ang sino man na sa kasamaan ay yumayaman, sa bandang dulo ay kanyang parurusahan. Subalit ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng kaligtasan. Isaiah 41:10, pangako ng Diyos kay Isaiah, siya ring pangako sa atin sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat hindi nagbabago ang kanyang salita. Ako'y sasayo, sabi niya kay Isaiah, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.
Sinabi lang ba ito kay Isaiah? Si Isaiah na naglilingkod sa Panginoon, para sa kanya lang ba ang salitang ito? Hindi. Lahat ng ito ay pangako ng Diyos sa lahat na sa kanya ay naglilingkod, maging sa ating kapanahunan. No? Kung sinabi niya ito kay Isaiah, na huwag siyang matakot, siya ang Diyos, hindi siya dapat mangamba, sapagkat siya ang magbibigay ng kalakasan at tutulungan at iingatan at ililigtas. Yan din ang pangako ng Diyos sa bawat isang naririto, sa bawat isang nakakapakinig nito, panghawakan yung salita ng Panginoon sapagkat yan ay totoo. Ang Diyos ang nag-aalis ng ating takot, ang Diyos ang nag-aalis ng ating pangamba, no? Sapagkat tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Sabi po ng 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Pag may takot, pray. No? Sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng Diyos ng pagkatakot. No? Ito'y kaloob ng kaaway. Takutin tayo sa mga nangyayari. Takutin tayo. Subalit ang pangako ng Diyos, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng pag-asa, ng pag-ibig, no? Na sa Kanya ang lahat ay nagtitiwala. Philippians 1:28, huwag kayong matakot, sabi diyan, sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Amen. Kaya yung mga whistleblower, ipag-pray natin sila. Sapagkat kailangan nila ng protection ng Panginoon. No? Sapagkat, sabi dito, wag silang matakot sa mga kaaway, magpakatatag. Sapagkat mismo ito ang palatandaan na lahat ng gumagawa ng kasamaan ay mapapahamak. At ang sino mang sa ating Panginoon nagtitiwala, inilalagak ang kanyang buhay, siya ang magkakaroon ng kaligtasan sapagkat ang Diyos ang ating kaligtasan. Amen? Huwag daw tayong matakot. John 14:27b, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. No? Ito po yung mga paalala sa atin ng ating Panginoon na sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan, sa kabila ng pagbabago ng panahon, na para bang ang kasamaan ay tanggap na tanggap ng mundo ngayon, subalit ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, huwag tayong mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Diba? Ito yung mapangahawakan po natin na sa lahat ng panahon at sitwasyon, ang katotohanan ng Panginoon na siya ang nagpapawi ng takot at pangamba sa sino mang sa Kanya'y nagtitiwala. Amen. Pangatlo na ating mapangahawakan, hindi magbabago ang katotohanan na ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan ng sino mang sa Diyos ay nananatili. Tandaan niyo po yung salitang nananatili. Makakamtan lamang ng sino mang tao ang kapayapaan at ang kagalakan sa mga taong nananatili sa Diyos. Kapag lumabas ka, kapag umalis ka, kapag lumayo ka sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Wala kang kagalakan. Maaring may kagalakan sa mundong ito, subalit ang kagalakan ng mundong yan ay panandalian. Subalit ang sa taong nananatili sa Diyos, naroon ang totoong kasiyahan, naroon ang totoong kagalakan, naroon ang kanyang kapayapaan, anuman ang mangyari sa mundong ito. Sabi po ng verse 4-5 ng ating teksto, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Patungkol ito sa Israel. Subalit tayo rin po ay bayan ng Diyos. This church, tayo ay considered as bayan ng Diyos sa banal na templo. Ang banal na templo ay ang iglesia nating kinabibilangan ngayon. Sabi doon, sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Eh bakit kinakatamaran natin ang pumunta sa iglesia at magpuri sa Panginoon? At naalala natin ang Panginoon, pupunta lang tayo ng church
Kapag tayo ay maluwag, kapag mayroon tayong nararamdaman, kapag mayroon tayong problema, maka-worship nga sa Lord. No? Pero ang katotohanan dito, sabi dito sa banal na templo, ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. No? Sa mga awit, 43, 4-5, sabi po dito, sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin yung dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ay ihahayag. Amen. Ang taong sa Diyos ay nananatili rin sa kanyang iglesyang kinabibilangan. Sapagkat, sabi po dito ni Haring David, sa dambana ng Diyos, ako ay dudulog. Yaong galak at ligaya ay aking dulot. Sa saliw ng aking alpa, magpupuri akong lubos. Amen. Wala dapat nawawala sa iglesia. Ito ang ating kanlungan. Dito tayo sama-samang humihingi ng habag sa ating Panginoon. Kapag lumabas ka sa tahanan ng Diyos at nagpakalayo ka at di ka na bumalik, hindi mo makakamtan ang totoong kaligayahan. Bagkos ang dala-dala mo ay pawang pangamba. Subalit sa taong nananatili sa Diyos ay mayroong kapayapaan. Amen. Romans 5:1-5. Sabi po dito, sa makatuwid, ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, mayroon na tayong kapayapaang dulot ng magandang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong kapayapaang dulot ng magandang relasyon. Magandang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salita po ng Diyos yan. No? Tandaan po natin yan. Mayroong kapayapaan, dulot, doon sa mayroong magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asang makakabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang yon, nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao, nagbubunga ito ng pag-asa at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ibinuo sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. No? Pangako ng Diyos po yan. Pangako ng Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Subalit ang pangakong yan ay binigay ng Diyos doon lamang sa mga tao sa ating kapanahonan na may totoong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Without Christ, it is impossible to please God. Without Christ, hindi mo mararanasan ang kapayapaan na yan na bigay ng Panginoon. Bagkos sa bawat sitwasyon na mararanasan mo sa iyong buhay, laging may takot sapagkat hindi mo kilala sa iyong buhay ang ating Panginoon. True joy and peace comes from our connection with God, no? Through Jesus Christ. Hindi po sa ating mga life circumstances na kapag marami kang pera, masaya ka, tahimik ka, no? Bumabaha ng pera, inahatid lang sa bahay mo. No? Ay itong totoong kapayapaan at kaligayahan, inahatid na lang ang pera sa bahay. No? Pero hindi po yun. Yung totoong joy and peace ay nagmumula from our connection with God through Jesus Christ, our Lord. Hindi po sa mga circumstances
na masaya ka dahil in love ka, masaya ka dahil may pera ka, no? Ang Diyos po, ang mga nandito sa mundo, ang sandigan nila ay yung mga makabundong bagay. Kayamanan ng mundong ito. Subalit lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, ang ating sandigan, ang ating lakas, ang ating kanlungan, ang ating kapayapaan ay sa Diyos nagmumula. Pang-apat, sa anumang panahon, maging sa lahat po ng sitwasyon na hindi po magbabago ang katotohanan na ang kapangyarihan ng Diyos na walang katulad na siyang mag-iingat at magliligtas sa lahat ng taong sa Kanya'y manganganlong. Hindi tayo pagtatabuyan ng Diyos. Maaring ang tao, pag nilapitan natin, humingi tayo ng tulong, ikaw na naman. Paulit-ulit ka na lang na humingi ng tulong sa akin. Subalit ang Diyos, kailanman hindi magbabago yun. Lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya pagtatabuyan. Bagkus, ang Diyos ang sa Kanya'y mag-iingat at magliligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan sa mundong ito. Sapagkat ang Diyos ang ating matibay na muog, matibay na kanlungan, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, hindi yan magbabago. Sabi po ng verse ng ating teksto sa verse 6 to 8, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Masdan daw po natin ang kapaligiran sa mga nilikha ng ating Panginoon. Doon pa lang makikita na natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo na lang ang buhay mo, kung papaano ka nagsasalita, papaano ka nakakapag-isip, papaano kang humihinga na ikaw na isang tao ay may buhay. Napaka-imposible. Subalit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po nagbabago. Siya ang simula. Hanggang ngayon, walang katapusan ang kanyang kapangyarihan. Sabi dito, nangingilabot ang mga bansa at mga kaharian. Sa tinig ng Diyos, maging ang kalupaan ay mawawala. Ganun ang kanyang kapangyarihan. Subalit, sabi niya roon, nung mga Levita, sinabi niya habang nagpupuri sila sa Panginoon, sa templo, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kung papaanong yung Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, Diyos ni Jacob, siya rin ang Diyos natin ngayon. Ang karagdagan lang, ibinigay si Kristo sa atin. No? Noon, pag nagkasala ka, patay ka kaagad. Mapalad tayo sapagkat tayo ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Dahil ang Diyos, nasa Kanya ang grasya through Jesus Christ. No? Na bagamat tayo nagkasala, ibinigay niya si Jesus Christ upang siyang maging ating tagapagligtas. Subalit, sinabi ni Pastor Olan nung Sunday, sa second coming ng Panginoon, hindi na siya tagapagligtas ng mga taong walang pagkilala sa Kanya. Ililigtas lang niya yung mga taong sa Kanya ay nagtiwala at yung mga walang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, yun ang magdaranas ng pangwalang hanggang kapighatian. At tayo na nagtitiwala sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Abraham, na siyang Diyos ng lahat ng sinumang sa Kanya'y nagtitiwala, ay hindi po mapapahamak. Mga awit, 62:1-2, sabi po dito ni Haring David, tanging sa Diyos lamang ako aasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sabi po ni Haring David yan. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, ang Diyos. Sabi na ngayon, si Kristo lang ang tagapagligtas. Kung tao lang si Kristo, hindi sana ikinumpare yan. Sabi ni Haring David,
Ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Sa ating kapanahunan, sinabi ni Pablo, only Jesus Christ is our Savior. Meaning, hindi lang tao si Kristo, katulad ng itinuturo ng iba. Kaya mapangahawakan natin na si Kristo ay isang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako ay bigyan ng tunay na kaligtasan, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi malilimitahan ng tao. No? Nililimitahan ng ibang sekta. Tao lang yan. Tao lang. Hindi po natin malilimitahan ang ating Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan, na siyang mag-iingat sa lahat ng sa Kanya ay nagtitiwala. Panglima, hindi magbabago ang katotohanan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa mundo, hindi yan makapangyayari kapag hindi pinahintulutan ng Diyos. Ano mang nangyayari sa mundo, kayang baguhin ng Diyos yan sapagkat siya ang may kontrol ng lahat. Sa nangyayari sa ating bansa ngayon, bumabaha man ng pera sa mga kontraktor, sa mga mga taong nasa likod niyan, darating ang araw, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon at makikitang sila ang tinatapakan. Diyos ang may kontrol ng lahat. Sabi po ng verse 9 ng ating teksto, 9 to 10, sabi dito, maging pagbabaka ay napapatigil. Ano mang labanan, napapatigil. Sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ihinto ang pagdinig. Walang patutunguhan. Ako nang bahala sa mga yan. Amen. Nakakasakit ng kalooban manood ng mga balita. Subalit, tayo na nagtitiwala sa Panginoon, huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat sabi dito ng Panginoon, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos na dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Amen. Mas mataas pa sa presidente, mas kapangyarihan pa sa Congress at Senado. Ang Diyos ang bahala. Ang kailangan lang natin, iluhod ang ating mga nakikitang kaguluhan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala. Sapagkat ako ang Diyos na kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan. Sino daw ang pinakadakila? Siya lamang. At lahat ay kaya niyang kontrolin, kaya niyang baguhin. Kahit na pangit na sitwasyon, babaguhin ng Diyos yan para sa mga taong sa Kanya'y nagtitiwala. Amen. Isaiah 46, 9 to 10, sabi po dito, alalahanin ninyo ang mga nakaraang ng pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. At sa simula pa'y tinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko. Ang Diyos ang nagsasabi nito. Lahat ng balak ng Diyos tiyak na magaganap. Yung ating napakinggan nung Sunday, yung mga nakikita natin, magaganap lahat ng yon, sapagkat sa second coming ng Panginoon, yun ang sinabi ng Panginoon, magaganap ang lahat ng ito, magkakaroon ng tagutom, ng kaguluhan, ng paglalaban-laban. Subalit, huwag tayong matakot, sapagkat ang Diyos ang siyang may hawak sa ating buhay, sa lahat sa atin, at na nagtitiwala sa ating Panginoon. Paano ba natin makakamtan ang mga pangakong ito ng Panginoon? Dapat mayroon tayong part. Yes, given na yan, nasalita ng Panginoon. Subalit, minsan hindi natin makamtan ang mga yan, kaya mayroon tayong takot, mayroon tayong pangamba, sapagkat hindi natin alam, paano ba natin mapangahawakan ang mga pangako ng ating Panginoon? Una, siguraduhin totoo at nasa tama ang relasyon kay Kristo na tanging daan ng kaligtasan. Hello? Sino ang may relasyon kay Kristo?
siguraduhin, tiyakin, nasa tama ba ang relasyon natin sa ating Panginoon? O baka kilala lang natin si Kristo sa pangalan? Yung iba pa nga, may Kristo sa sabungan eh. No? Sino ba talaga si Kristo sa buhay mo? Sabi po ng John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sa pagbabalik ng Panginoon, kapag dinatnan tayo na wala tayong tunay na relasyon kay Kristo at hindi totoo ang ating relasyon kay Kristo, ang sabi po dito, yung sumasampalataya lamang kay Kristo ang may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Ano daw ang kasunod noon? Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. For us, para mapanghawakan ang pangako ng Diyos, siguraduhin mo na tama ang iyong relasyon kay Kristo. John 15:6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Sa second coming ng ating Panginoon, ang titingnan lang sa atin, nakatatak ba sa iyo si Kristo? May personal ka bang relasyon kay Kristo? Kapag wala, ang sabi dito, ang hindi nananatili sa akin. Kahit na yung mga tumanggap kay Kristo, subalit lumayo. Sabi nila, hindi daw nawawala ang kaligtasan. E di sana hindi na sinabi dito ng Panginoon ang hindi nananatili. Ang hindi nananatili. Na maganda nagsimula, subalit hindi tinapos, nagpakalayo-layo. Bumalik sa dati. Ang sabi dito, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. For us to receive the promises of God, see to it na mayroon tayong tunay na relasyon kay Kristo. Tinanggap po ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Walang amen ah. Walang tumanggap. Tinanggap ba natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Amen. Amen. Pangalawa, paano natin mapangahawakan? Manampalataya at magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon, maging sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Mga awit, 62:8, sabi dito, magtiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap ng niya, Diyos ay kanlungan sa atin. No? Manatili, magtiwala sa buong panahon. Ano mang sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon? Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka. Hindi po pwedeng pagmasaya ka lang saka ka magtitiwala sa Panginoon. Kapag dumadaan na tayo ng mga pagsubok at mga struggles in life, Lord, sandali lang. Bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa iyo ah. Bakit nararanasan ko to? Subalit ang pangako ng Panginoon for us to receive the promises of God, ang sabi diyan, magtiwala kayo sa Kanya buong panahon. May panahon ng pagsubok, may panahon ng kaligayahan, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. Subalit ang Diyos nating pinaglilingkuran, Diyos siya ng lahat ng panahon. Kaya ang sabi diyan, magtiwala kayo sa Kanya buong panahon. Amen. Amen. Mga awit 91, 1-4, sabi po dito, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh. Anong masasabi niya? Muog kat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong
pagtitiwalaan. Sa kapanganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang ang nakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang sapagkat siya'y matapat. Lahat ng salita ng Diyos, kanyang gagawin sapagkat ang Diyos, sabi diyan, siya ay matapat. Sa mga taong sa kanya'y magtatapat. Sapagkat ang pangatlong dahilan paano natin makuha ang pangako ng Diyos, manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos hanggang wakas. Manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos hanggang wakas. 1 Samuel 12:20-22, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel. Kahit malaki ang nagpagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Sabi ni Samuel sa mga Israelites, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Bakit? Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maliligtas niya matutulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat yon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Ang lahat ng sa Kristo'y nagtitiwala ay pinili ng Diyos na kanyang inililigtas sapagkat hindi ang kasalanan ang nakikita sa atin, kundi ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nabubu sa krus ng Kalbaryo ang makikita sa atin pagdating ng katapusan ng mundo. O maging ng kamatayan ay dumating sa ating buhay. Ang sabi dito, manatili tayong tapat sa paglilingkod sa Diyos hanggang wakas. Katulad ng sinabi ni Samuel sa mga Israelita, kahit malaki ang inyong pagkakasala, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran niyo siya ng buong puso, huwag ninyo siyang tatalikuran. Amen. Mga awit 91:14-16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Sino daw ang ililigtas ng Diyos? Mga tapat sa Kanya. Amen. Mga tapat sa Kanya. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko gantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Hindi lamang po kaligtasan ang pangako ng Diyos, even a long life. May nagse-celebrate nga ng 71 years old na ngayon, di ba? Long life yun. Naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Ililigtas, iingatan ang mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Sa lahat po na nakakarinig dito, wala na pong lalayo sa Panginoon. Marami nang lumayo. Ang dami na nating nakasama rito. Subalit, sinasala ng Diyos. At ang natitira ay yung mga totoong may pagtitiwala at tunay na relasyon sa ating Panginoon. John 12:25-26. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Hindi po sayang ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat mismong ang Panginoong Hesukristo na ang nagsabi dito sa kanyang mga salita. Ang naghahangad na maglingkod sa Panginoon, dapat sumunod
sa Diyos. At saan man naroon ng Panginoon, dapat naroon siya. At sa pagdating ng panahon, pararangalan siya ng sino mang ng Ama, ang sino mang taong naglilingkod sa Kanya. Let us serve the Lord. Ano man yung sitwasyon, continue to serve the Lord. Continue. Let us continue to serve the Lord. Sapagkat sabi ng 24 ng Matthew 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. The second coming of Jesus Christ ay napakalapit na kung ating bubusisiin ang buong mundo sa mga nangyayari. But the promise of God to the word of Jesus Christ, sabi diyan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, nawa ang mga salita ng Panginoon na narinig nyo ngayong umaga, ay nagbukas ng ating kaisipan na every situation of our lives, the promises of God is true. Hindi magbabago. Kaya lang, may part ka, may part ako, may part tayong lahat, manatili tayo sa Panginoon. As a conclusion, sa lahat po ng panahon, anumang uri ng sitwasyon ang maganap sa mundong ito, ang Diyos ay mananatiling Diyos, magpakailanman. Siya ang ating tanging kublihan, ating kaligtasan, ang tanging nais lamang po ng Diyos, tayo ay maging tapat sa ating paglilingkod hanggang sa pangwalang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Panginoon, salamat po sa inyong paalala po sa amin. Na ikaw ang Diyos, kung paano kayo nangako kay Abraham, kay Jacob, kay David, sa lahat ng mga naunang naglingkod sa inyo, ay siya rin pong pangako ninyo sa amin na kailanman kayo ang aming batong kublihan, ang sino mang nagtitiwala sa inyo ay hindi mapapahamak. Bagkus ang nananatili sa inyo hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sa panahon po namin, Ama, ibinigay niyo ang Panginoong Hesukristo na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming dapat panampalatayanan sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan tungo sa pangwalang hanggang buhay. Salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kaming lagi habang kami narito sa mundong ito, Ama. Sa kaguluhang nangyayari sa mundong ito, Ama, nagpapakita lamang na totoo ang iyong mga salita. Ano man ang mangyari sa mundong ito, Ama, tunay, Panginoon, lagi niyo pong ilagay sa aming puso ang pananampalataya na kailanman ay hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan sa lahat ng mga pangyayari sa mundong ito, Ama. Salamat, O Lord, sa mga pangakong ito, Ama, na aming mapangahawakan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Alalahanin po lagi namin ang iyong mga pangako sapagkat darating ang panahon na sa inyong pagbabalik, tutubusin niyo po kami, Ama, at isasama sa inyong kaharian. Purihin ka, O Diyos. Ito pang aming sama-samang dalangin may pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo kaysa ng Santong Espiritu. Amen. To God be the glory. Magandang umaga po.